Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Padre. Pwede po bang batiin niyo ang katabi ninyo ng magandang gabi? Kagaya po ng aking nabanggit sa pasimula po ng ating pagdiriwang na ito, tayo pong lahat ay nagtitipon bilang isang komunidad sa pagdiriwang po natin ng ikapitong araw ng ating pagnonobena para sa kapistahan natin ngayong linggo, ang kapistahan ng Senyor Santo Niño. Sino po sa inyo ang nakakapitong araw na? Sana hindi ko na lang tinanong, no? Kasi nakakasama ng loob pala. Hindi nyo pala kukumpleto yung pagnonobena, iilan lamang. Pero ganun pa man, mga kapatid, kung mapapansin po natin ang ating ebanghelyo nitong mga nakaraang araw, kung kayo po ay dumadalo ng misa, alam po natin nung linggo, ginunita po natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At marahil nabanggit po sa inyo, ng kapistahan na ito, pagkatanggap ni Jesus ng binyag, nagsimula na rin ang kanyang misyon. Kaya nga, itong mga ebanghelyo natin, itong mga nakarang araw, napakinggan po natin na si Jesus pumupunta sa iba't ibang nayon at ano ang kanyang ginagawa? Nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng masamang espiritu, nakikikain sa mga makasalanan. Sa madaling salita, sa misyon ng Panginoon, sinasalamin niya ang kabutihan ng Diyos. Sa misyon ng Panginoon, sinasalamin niya ang awa ng Diyos. Sa misyon ng Panginoon, ang pinakamahalaga, sinasalamin niya ang pag-ibig ng Diyos. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan sa araw na ito, may lumapit na isang ketongin kay Jesus. At ano ang panalangin niya sa Panginoon? Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. At ano ang sagot ni Jesus? Ibig ko, gumaling ka. Tandaan natin mga kapatid, nung panahon ni Jesus, kapag ikaw ay merong ketong, nilalayuan ka ng mga tao. Bakit? Una sa lahat, ang tingin ng tao sa iyo, madumi ka.
Dahil sa pisikal, meron kang sakit. At yung sakit mo wala pang lunas. Yung sakit mo nakakahawa. Kaya nga nung panahon ng Panginoon, ang mga may ketong sumisigaw pa dapat sila, may ketong ako, para sila ay layuan ng tao. Pero hindi lamang yun ang tingin ng mga tao sa mga taong may ketong noon. Ang tingin nila sa taong may ketong, sinumpa ng Diyos. Makasalanan. Ang tingin nila, pinarusahan sila ng Diyos. Pero mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, gumaling ba yung may ketong? Gumaling ang may ketong. Pero pakitandaan mga kapatid, na ang kagalingan na tinamo ng may ketong ay hindi lamang pisikal na kagalingan. Ang tingin ng mga tao sa may ketong nung panahon ni Jesus, patay na buhay. Pero pinanumbalik ni Jesus dahil ang awa, ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos, tunay na nagpapagaling, hindi lamang ng pisikal na karamdaman, kundi karamdaman din ng kalooban. Tayo pong mga Pilipino, mahilig po tayong humipo ng mga santo. Tama po ba? Pansinin po ninyo yung mga santo, malinis yan. Kakahawak natin. Nung nakaraang linggo po, ipinagdiwang ang kapistahan ng Jesus Nazareno. Ang mga Pilipino, grabe humawak. Punas sa imahen, punas sa santo. At minsan pinagdududahan tayo ng ibang mga reliyon kung bakit natin ginagawa ang bagay na iyon. Pero hindi ba yan din ang karanasan ng napakadaming lumapit kay Jesus sa Ebanghelyo? Pero hindi natin napagtatanto mga kapatid na sa maraming pagkakataon, hindi tayo ang humihipo sa Diyos. Ngunit sa napakaraming pagkakataon, ang Diyos ang humihipo sa atin. Ang Diyos ang humahawak sa atin upang iparamdam yung kanyang awa, yung kanyang kabutihan, at higit sa lahat, ang kanyang pagmamahal. Kaya sa mga oras na tayo humahawak sa mga imahen, tandaan mo, napakaraming pagkakataon sa buhay mo na ang Diyos ang humawak sa iyo upang iparamdam niya ang wagas niyang pagmamahal sa iyo. Pangalawang bagay mga kapatid, magandang mapagnilayan po na kung si Jesus ay tunay na nagpapagaling at si Jesus sumasalamin sa kanya ang awa, kabutihan at pagmamahal ng Diyos, nagkakaloob siya ng kapangyarihan. Kung napansin po ninyo nitong mga nakarang araw, ang laging sinasabi sa Panginoon, He is a person of authority. Sa panahon po natin ngayon, kapag sinabing ikaw ay taong makapangyarihan, ano pong unang bagay na pumapasok sa ating isipan? Kaya mong gawin ang lahat. Isipin mo lang, magagawa mo ang lahat. Kapag ikaw ay makapangyarihan, ibig sabihin, may pera ka. Tama po ba? Tanungin ko po kayo, sino po sa inyong gustong yumaman? Ha? Sino po sa inyong gustong, ayaw niyo hong yumaman? Sino po sa inyong gustong yumaman? Taas nga ho ang kamay. Oh, talaga ha? Sino po sa inyong gustong magkaroon ng maraming kotse? 42. Yung may payong. Ano? Pero mga kapatid, ang kapangyarihan ay hindi lang kung ano ang kaya mong magawa. Bagkus ang tunay na kapangyarihan ay pinagkakaloob ni Jesus na kukuha sa kapakumbabaan. At siguro yan po ang hamon sa atin ng pagdiriwang natin ng kapistahan ng Santo Niño.
Ang Diyos ay Diyos. Si Jesus, makapangyarihan. Pero sa imahe ng pagkabata, pinaparamdam niya sa atin na ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang makuha ang lahat ng gusto niya. Ngunit ang kapangyarihan nagsisimula sa kapakumbabaan. When you want to be powerful, do not overpower others. But if you really want to be powerful, be humble. Ulitin ko yun, ha? Sa panahon kasi natin ngayon, ang tinitingnan lang natin na taong makapangyarihan, yung kayang gawin ng lahat. Pero sa ating mga Kristiyano at Katoliko, ang tunay na makapangyarihan, marunong magpakumbaba. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa ikapitong araw po ng simbang gabi, akala ko Pasko, ikapitong araw po natin ng pagnonobena para kay Santo Niño. Nawa, matutunan po natin na tunay na sumalamin sa atin si Jesus. At kung tunay na sumasalamin sa atin si Jesus, nagmumula ito sa kanyang kapakumbabaan. Dahil oras na marunong tayong magpakumbaba, kaya din nating magpakabuti, kaya din natin maging maawain, at higit sa lahat, kaya din nating umibig kagaya ni Jesus. Sa mga oras na tayo nahihirapan magpakumbaba, tingnan natin ang imahe ng Santo Niño. Pagpapaalala sa atin, siya ay Diyos, pero pinili niyang maging kagaya natin. Amen.